Sa loob ng isang silid na yari sa loob ng bundok. Sa labas, may tatlong matipunong sundalo na nagbabantay. Lumapit pa. Nakikita natin si Kalbo at si Balbas, na may mga muskulong litaw na nagbabantay sa harap ng pintuan, na may mga seryosong mukha. Bigla, may isang mandirigma na nakatiklop ang mga kamay bilang pagbati sa kanila. Sinabi niya ng may paggalang. Nakarating na kayo. Kataas-taasang pinuno ng angkan. Mabilis na tumugon si Tangkon. Gusto kong ipakita sa aking manugang ang Wandudian. Buksan ang pinto. Agad na tumanggap ng utos ang tatlong bantay. Tumiklop sila ng mga kamay bilang paggalang. Naiintindihan. Si Xiaolu, mula nang dumating, ay agad na napansin ang lahat sa paligid. Nag-isip siya ng nagtataka, ang higpit ng seguridad dito kumpara sa Middle Ages. Pagkatapos matanggap ang utos, ang lalaking nakasuot ng uniforme roon ay sumigaw kay Kalbo at Balbas, buksan ang pinto. Narinig nila ang utos at agad na ginamit ang kanilang lakas upang buksan ang malaking pinto. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang buong lakas upang mabuksan ang mabigat na pinto. Nagtatakang nagtanong ang lalaking nag-utos, ang aga nating nagbukas ngayon, ah. Nakita ni Xiaolu na kinailangan pang magpakahirap ang dalawa para buksan ang pinto, kaya nagulat siya at hindi alam ang sasabihin. Para lang magbukas ng pinto, kailangan pang magmukhang naghihirap ng ganyan? Nang tuluyang mabuksan ang dalawang pinto, sina Kalbo at Balbas ay pagod, nakaupo sa magkabilang gilid at hinihingal. Pawis na pawis sila na para bang naubos ang kanilang lakas. Nakita ng lalaking nagbabantay na tapos na ang lahat, kaya lumingon siya at sininyasan ang lahat. Pasok kayo. Mabilis na isinenyas ni Tangkon kay Xiaolu. Pasok na tayo. Pagpasok, sinabi niya, ito ang pintuang bakal na gawa sa kunggugang ng Nanman. Isang malaking karangalan ang mabuksan ang pintong ito. Nagtatakang tumugon si Xiaolu, ganoon ba? Nang makapasok na ang lahat, masayang sinabi ni Tangkon, nakarating na tayo. Nakanganga si Xiaolu habang tinitingnan ang lahat ng may pagkamangha. Dagdag pa ni Tangkon, ito ang kayamanan ang naglalaman ng lahat ng uri ng laso ng Tang family ng Sichuan. Ipinakilala ni Tangkon sa kanyang manugang, ito ang Wandutang ng Wandudian. Mag-ingat ka at huwag kang humawak ng kahit ano. Nagtatakang tumugon si Xiaolu, naiintindihan ko. Kaya ito ang Wandutang. Nakalagay ito sa mga bote at mga supot ng gamot. Mabilis na sumagot si Tangkon, tama. Maraming iba't ibang uri ng lason dito, tulad ng mabidu, shui miandu. Pagkasabi niya nito, nakuha niya ang ideya na itulak ang dalawang bata. Sinipa niya si Xiaolu papalapit kay Tang Suijan. Suijan, ikaw na ang magpaliwanag kay Xiaolu. Siguradong mas magugustuhan ng manugang ko iyon. Naiintindihan ni Ginang Tang ang ibig sabihin at agad na sumang-ayon sa dalawa. Ay nga pala, Suijan. Hindi naman tumutol si Tang Suijan sa ideya ng dalawa at namula pa. Sige po, ama at ina. Pagkatapos ay hinila niya si Xiaolu para maglibot sa Wandutang at sinabing, halika, ipapakita ko sa iyo ang mga pinakamalakas na laso ng Tangsek, simula sa Xiaohu ang Jin. Habang nagsasalita, lalong nahihiya si Tang Suijan. Ito ang Sangongdu, isang uri ng laso na dapat pag-ingatan ng mga taong nasa mundo ng martial arts. Kapag nalanghap mo ito, hindi mo na magagamit ang iyong panloob na enerhiya. Kaya mag-ingat ka sa Duan Changdu, Maihandu, Waksudu at Kibuduan Handu. Nakita ng dalawang magulang at ni Tangkon na ipinapakita ni Tang Suijan ang napakaraming nakamamatay na laso ng Tang family, kaya napatawa sila at sinabing, ang cute nilang dalawa. Sa kabilang banda, biglang sumeryoso ang mukha ni Tang Suijan. Lahat ng ito ay malalakas na lason, pero ang pinakamalakas na laso ng Tangsek ay iba. Pagkasabi nito, naglagay siya ng isang maliit na butil sa kamay ni Xiaolu. Kunin mo ito, Xiaolu. Sa una, naguguluhan pa rin si Xiaolu. Ano ito? Tinitigan niya ang maliit na butil sa kanyang kamay at naisip na, mukha itong butil ng hyacinth bean. Sinabi ni Tang Suijan, maliban sa laso ng 10 dakilang halimaw, ito ang pinakamalakas na lason sa kasalukuyan. Sinabi pa niya, ito ang halamang gamot na sumisimbolo sa Tangsek, Xiaoyu. Sa una ay nagtataka si Xiaolu at nagtanong sa sarili, Xiaoyu ito ay resin. Ang resin ay isang uri ng toxic lectin.
2 milligrams lang ang sapat para pumatay ng isang matanda. Sikat ito sa pagpatay gamit ang payong sa isang Bulgarian dissident noong panahon ng Cold War. Nagulat siya at nagbulalas, mas malakas pa ito sa cyanide ng daan-daang libong beses. Nakangiting sinabi ni Tang Suijan kay Xiaolu, ito ang lason na pinakamalapit sa layunin ng tangsek na walang kulay, walang lasa, at hindi nakikita. Kaya ang lason na ito ay gininto ang lason, ang pinakamahalagang uri ng lason. Ipinaliwanag pa niya, at ang pagpatay gamit ang lason na ito ay gininto ang pagpatay. Pagkasabi nito, parang nakaramdam si Xiaolu ng nag-aalab na apoy na nagmumula kay Tang Suijan, at narinig niya siyang nagbabala, tandaan mo iyan, Xiaolu. Ang pinakamalakas na lason ay hindi ang pinakamasakit o pinakanakakatakot, kundi ang lason na pumapatay ng tahimik at sigurado. Iyon ang layunin ng lason ng Tang family ng Sichuan. Tahimik at sigurado. Sa isip ni Xiaolu, biglang sumulpot ang mga imahe ng mga tao sa kanyang pamilya. Kung narito lang sila sa kanyang kinabukasan. Ngayon lang niya napagtanto at kinumpirma sa sarili. Isang pamilya ng mga asasin. Pagkatapos, may isang boses na sumingit sa kanilang usapan. Sige na, tama na iyan. Sabi ni Tangkon mula sa malayo. Sa susunod, titingnan natin ang mga hayop na matagal. Nang inaasam ni Xiaolu. Tuwang-tuwang sumagot si Xiaolu. Mga hayop. Totoo po ba? Tanong din ng matanda sa kanya, kung gusto mo, maaari mong pamahalaan ang mga ito. Ano sa palagay mo? Tutulungan ka ng pamilya sa lahat ng kailangan mo. Napasigaw ng pautal si Xiaolu. Talaga? Susuportahan niyo ang hilig ko. Tinawag ni Tangkon ang atensyon ng lahat. Kung gayon, umalis na tayo ngayon. Bago pa matapos ng matanda ang kanyang pangungusap. May isang kagyat na balita na dumating mula sa malayo. Kaya kinailangan nilang maghintay. Pinuno ng angkan, may kagyat na bagay na dapat iulat. Si Jiubei, na humihingal, ay tumakbo papunta sa kanila. Nang makita ito ni Tangshan, nag-alala siya at nagtanong. Jiubei, anong nangyari? Pagkatapos niyang makabawi ng kanyang hininga, agad niyang iniulat kay Tangshan at sa lahat. Kailangan kayong pumunta agad sa Xuan Wuje. Nagtatakang nagtanong siya, Xuan Wuje. Bakit? Mabilis na ikinuwento ni Jiubei na ang mga nakakatandang opisyal ng pamilya. Bago pa niya matapos, nagalit si Tangkon at sumigaw. Ano? Sila na naman? Tahimik na naalala ni Xiaolu ang mga nakatatandang opisyal ng pamilya. Ibig mong sabihin, ang mga taong kabilang sa kabilang sangay na iyon na sinabi niya. Itinaas ni Jiubei ang kanyang kamay at mabilis na nagsabi, may 2 bagay. Una, ang gamot na ipinadala namin sa punong lungsod ng Sichuan ay walang epekto at nagpadala siya ng liham ng reklamo. At ang isa pa ay Habang sinasabi ito, tumingin si Jiubei kay Xiaolu na halata ang pag-aalala. Utal siyang nagsalita. Naiintindihan ni Xiaolu ang gusto niyang sabihin. Bumuntong hininga si Xiaolu. Ang tungkol sa Wandudian. Parang hindi nagulat si Tangkon at sumagot. Ang bilis naman ng pagkalat ng balita. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya kasama ang lahat. At sinabi kay Xiaolu. Tara na, manugang. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa Xuan Wuje, kung saan maraming matatanda ang nagtatalo tungkol sa isang bagay. Nang makita nilang dumating na ang lahat, biglang sumigaw ang isa sa kanila. Tinawag si Tangshan. Bago pa siya makabati, sinimulan na nila siyang pagalitan. Bakit ka nagdesisyon ng mag-isa sa isang bagay na napakahalaga? Bakit mo ipinakasal si Tang Suijan? Ang ating pinakamahalagang apong babae. Sa isang ulila na hindi malinaw ang pinagmulan? Narinig ito. Kinagat ni Tangshan ang kanyang mga ngipin at tinanong sila, ulila. Walang pinagmulan? Nagalit siya. At nagalit sa harap ng lahat para protektahan si Xiao. Lu! Sinabi niya. Inaalipusta niyo ba ang aking manugang? Mabilis silang nagbago ng ihip ng hangin. Hindi iyan ang ibig naming sabihin. Iyon ang katotohanan. Lumapit pa si Tangkon sa kanila at nagtanong. Ako ang nagpasya.
May reklamo ba kayo? Ang matandang pinuno ay nautal bago ang tanong ng kataas-taasang pinuno ng angkan. Nasa labas si Xiaolu. Narinig ang mga mapanlait na salita. Kaya halata ang kanyang pagkadismaya. Sinabi niya, kataas-taasang pinuno ng angkan, pakiusap, payuhan niyo ang pinuno ng angkan. Kakao ko lang. Nang makita ni Tang Suijan na wala ng ngiti sa mukha ni Xiaolu, humingi siya ng paumanhin sa kanya para sa abala ngayon. Pati si Xiaolu ay walang magawa kundi magreklamo. Naku! Bumuntong hininga siya at naisip sa sarili. Nagdulot na naman ako ng pag-aalala sa kanya. Habang nagdedebate pa rin ang mga nakatatandang opisyal, bigla siyang nagsalita. Paumanhin. Sa pagsingit sa usapan ng mga nakatatandang opisyal. Seryoso niyang sinabi, ang bagay na ito mukhang dahil sa kakulangan ko ng kakayahan kaya nangyari ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ipinagmalaki niyang pinat ang kanyang balikat at sumigaw ng malakas. Kung ipapakita ko ang aking kakayahan, tatanggapin ba ako ng mga nakatatandang opisyal? Nagulat ang matanda na may bahagyang pagkalito. At nagtanong, Ano? Ano? Sa kanyang kumpiyansa, sinabi niya. Halimbawa, lutasin ang mahirap na problema ng punong lungsod ng Sichuan. Si Tang Suijan at Ginang Tang sa tabi niya ay parehong nag-alala sa kanya. At nagulat na pinagalitan siya. Xiaolu, anong binabalak mong gawin? Bagamat hindi ako mahilig sa panlabas na hitsura. Ngunit kung may sinumang mangahas na hadlangan, ang mapayapang pamumuhay kasama ang aking mga alagang hayop, hindi ko iyon palalampasin. Sa malaking courtyard, nagkakagulo ang lahat dahil sa katapangan ni Xiaolu. Na sumagot sa mga nakatatanda. Mga nakatatandang opisyal, paano kayo nangahas? Isang nakatatandang Ginoo na may puting buhok ang kailangan pang sumigaw ng malakas. Ang mga nakatatandang opisyal ay nag-uusap, paano ka nangahas na sumingit, bata? Sinusuportahan din siya ng iba, sinisisi siya. Tama. Bukod pa rito, alam mo ba ang nilalaman ng liham ng punong lungsod ng Sichuan bago ka magsalita? Si Xuijan. Kasama si Ginang Tang ay sinundan din ang away na ito. Pinuno ng angkan, tingnan niyo siya. Wala siyang pinanggalingan. Kaya nangahas siyang sumingit sa ating mga usapan. Kaya nagmungkahi kami ng isang lalaki na nagmula sa isang marangal na pamilya. Na maging manugang. Nababagot siyang nag-isip sa kanyang isip habang nakikinig sa kanila. Hindi ko na kayang tiisin ang mga matandang ito. Nakakainis. Naaalala ko ang live stream. Na may ahas na kobra na nakapaikot sa akin na nakakatanggap ng maraming comment. Mayroon akong mahigit 1,000,000 subscriber. Na may average na mahigit 3,000 live viewers. Sa pagkakakilanlan ni Xiaolu, mayroon siyang ganap na batayan upang sagutin ang mga veteranong ito. Narinig ko na hindi pa rin ako kinikilala ng mga nakatatandang opisyal. Bilang manugang ng Tang family. Kung gayon, bisita pa rin ako. Siyempre, sa napakaraming tagahanga. Ang walang habas na pag-atake ay karaniwan na lamang. Ngunit patuloy na nagpaliwanag si Xiaolu. Kaya nagulat si Tang Shan sa tabi. Hindi lang ako tumulong kay Tang Suijan. Ang kayamanan ng Tang family. Ngunit iniligtas ko rin ang buhay. Nang pinuno ng angkan sa pamamagitan ng pagpatay kay Xushulu o Shatuuyunyang. Itiniklop ni Xiaolu ang kanyang mga kamay upang ipakita ang pagsunod sa mga patakaran. Pagkatapos ay nagpatuloy. Ang mga nakatatandang opisyal ay nangahas na insultuhin ang isang benepaktor at isang bisita. Sa harap ng lahat, ganoon ba ang asal ng Tang family? Para sa isang streamer ang pag-atake ng maraming tao ay sobrang pamilyar. At kaibig-ibig pa nga. Puno ng karanasan. Kaya binaliktad ni Xiaolu ang sitwasyon sa isang iglap. Ang mga nakatatandang opisyal na nagagalit kanina ay ngayon ay umuubo at kumakamot sa kanilang mga liig, tumutugon. Hindi iyon ang ibig sabihin namin. Bahagya lang kaming nagmamadali kaya nasabi namin iyon. Napakayabang niyang umisi, naisip sa sarili. Walang silbi. Mayroon pa ring mga pag-aalala. Ngunit kung tutuusin, ang pagpatay kay Xushulu o Shatuuyunyang ay sobrang walang katotohanan.
Dinala ni Tangshan ang ebidensya upang protektahan siya. Hindi nagsisinungaling si Xiaolu. Tingnan niyo ito. Na nagpanganga at nautal sa matandang Ginoo sa tabi. Ano yan? Pagkabukas ng aklat, nagulat sila sa kanilang natuklasan at bumulong. Ang sekreto ng Xu Shuduzhang. Ang sekreto na isinulat sa dugo ay talagang mula sa Xujiao. Sinabi ni Tangshan sa kanyang manugang na si Xiaolu. Ipakita mo sa amin ang iyong mga anay. Magalang siyang sumagot, sige po, Bienan. Nagtataka ang lahat sa tabi. Mga anay? Tinawag niya ang kanyang mga kayamanan. CJ. Nagliwanag sa paligid ng kanyang kamay na nagpataas ng kuryosidad sa lahat. Upang tingnan ang kanyang mga minamahal. Nasaksihan ng lahat. Na may umuusbong mula sa kanyang kwelyo. Ang mga cute na maliliit na nilalang. Ay unti-unting lumitaw at tumili upang patunayan ang kanilang pag-iral. Nagtaka ang mga tao sa paligid at nagtataka. Ha? Golden Centipede. Sagot ni Tangshan. Ito ang anak ng King Binggugong na inaalagaan ng aking manugang. Kung sasabihin kong kinagat nila si Tuuyunyang hanggang sa mamatay. Maniniwala ba kayo? Umungal ang matanda dahil hindi siya makapaniwala. Ang King Binggugong. Ang binatang ito ay kayang kontrolin ang King Bing. Wugong. Nagpatuloy siya na may napakayabang na mukha. Kung hindi ko matatanggap ang manugang na ito, anong dapat kong itawag sa sarili ko? Mumisi rin si Xiaolu sa tabi. Sinabi pa niya sa mga nilalang na ito. Mga kayamanan, hindi niyo pwedeng kagatin ang mga tao. Kung hindi, mamamatay kayong maitim gaya ni Tuuyunyang. Nagtaka ang mga nakatatandang opisyal hanggang sa hindi sila nakapagsalita. Ngayon ay binabawi na nila ang kanilang mga salita. Kailan namin sinabi na hindi ka namin tatanggap? May mga pamamaraan lang na kailangang sundin. At dahil nilampasan mo ang mga ito, kaya nagalit ang pinuno ng angkan. Bumuntong hininga si Tangkon at sinabi, sige. Kalimutan na natin ang tungkol sa manugang. Kung gayon, bakit hindi kayo pumapayag sa Wandudian? Nagdebate muli ang mga nakatatandang opisyal. Hindi pa naman siya opisyal na miyembro ng pamilya. At paano namin ipagkatiwala ang Wandudian sa isang binatilyo na hindi pa sapat ang edad? Nang marinig ito, nagsimula ring mag-alinlangan ang matanda. Paano namin maipagkatiwala ang Wandudian na napakahalaga sa kanya? Kung gayon, madali lang. Nagbigay ng solusyon si Tangkon. Kaya mo bang patunayan ang iyong kakayahan? Sumagot si Xiaolu, syempre. May tiwala siyang kinumpirma, upang patunayan na karapat-dapat ako sa Tang family, lulutasin ko ito sa paraan ng Tang family. At ang paraan na iyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng lason. Nang marinig ito, niyakap ng lahat ang kanilang mga ulo sa takot. Ano? Balak mong lasunin ang punong lungsod ng Sichuan? Pinag-uusapan natin ang pagpapadala ng gamot, hindi ang pagpatay. Pati si Tangkon at Tangshan ay tumingin sa kanya nang may nakakalitong pananaw. Ngunit hindi siya nakaintindi. Nagtataka siyang nagtanong, pinuno ng angkan, ano sa tingin mo? Talagang mahina siya. Sa kanyang isip, naisip niya. Hindi. Tang family, gumagamit tayo ng lason, di ba? Kinabukasan. Nag-ehersisyo si Xiaolu at Tangkon. Sinabi niya sa kanya, sige, subukan natin ang pagsubok. Ngunit simula ngayon, magsisimula kang matutunan ang 5 lason na nagmula sa gawaing pagsasanay ng Tang family. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa siyang sumigaw. Ngunit naisip niya ang kanyang sarili na kinakailangang magsanay. Nag-alala siyang nagtanong, ehersisyo pa rin ba ng katawan? Sumagot ang matanda. Ang katawan ay kusang aangkop sa martial arts kapag nagsasanay ka. Binibigyang diin ng tangsek ang pagiging praktikal, kaya matututunan mo ang mga bagay na maaaring ilapat sa aktwal na labanan. Ipinakita niya sa kanya ang kahangahangang sandata na ipinapamana sa pamilya. Isa-isang ipinakilala ni Tangkon. Ito ay mga nakatagong armas, karayom, barya, tela, at pati na rin ang espada at ang daon. Bagamat maraming iba pang mga uri ng nakatagong armas. Pangunahing ang 5 uri na ito. Tinanong niya siya. Alam mo ba kung aling nakatagong sandata ang pinakamadaling gamitin?
Nag-isip siya at sumagot, siguro ang daon o ang daon na tela. Kinilala ni Tangkon ang sagot na ito. Tama. Kung gayon, alin ang pinakamahirap gamitin? Tumingin si Xiaolu sa maliit na bag at sumagot. Siguro ang tisa dahil kailangan pang magsabog ng pulbos. Hindi tama. Mali ka. Ang pinakamahirap gamitin ay ang karayom. Nagtataka siya. Ang karayom? Bakit? Dahil maliit at manipis ito, kaya mahirap itong itapon. Nagbigay ang matanda ng dahilan. Dahil kailangan mong tandaan ang eksaktong posisyon kung saan mo ito itinapon. Mas mabuting ipakita at ipaliwanag ko na lang. Nagulat si Xiaolu. Nang makita niyang binunot ni Tangkon ang isang brush ng pagsusulat. Mahusay na inalis ni Tangkon ang bawat detalye ng brush. Sa isang iglap, nawala ang brush ng pagsusulat sa kalangitan. Namangha si Xiaolu nang makita niya ito. Ang bawat hibla ay kasinggaan ng balahibo at napakalinis. Sino ang mag-aakala na ang mga ito ay malambot at maaaring maging matutulis na mga piraso? Nahanda nang umatake sa lupa. Ikinuwit ni Tangkon ang kanyang mga braso at kalmadong tumingin habang si Xiao Lu naman ay natakot at kinagat ang kanyang dalawang kuko. Na tinitingnan ang tanawin. Natakot siyang naisip. Ang mga balahibo ay pumapasok sa aking balat tulad ng mga karayom. Nakalaki ang kanyang dalawang mata habang nakatingin sa mga balahibo na sumasayaw. Matatalim na sayaw. Ipinaliwanag sa kanya ni Tangkon. Ang tangsek ay mayroong isang uri ng nakatagong sandata na tinatawag na Giniftin Huvi. Iyon ang sikreto ng tangsek. Takpan ang buong lugar sa paligid ng daan-daang libong karayom. Dito siya napaurong. Ibig mong sabihin, kailangan kong makipaglaban sa mga kaaway. Habang napapalibutan ng mga karayom, sa isip niya ay nagtanong siya kung saan-saan ay may mga karayom. Wala bang matatapakan na lugar? Sumagot ang matanda. Kaya kailangan mong tandaan ng mabuti upang hindi mo saktan ang iyong sarili. Tahimik na sinabi ni Xiaolu sa kanyang sarili, naku, Diyos ko. Nagtataka siya kung gayon. Kailangan ko bang tandaan kahit ang lokasyon ng mga karayom? Na itinapon o nahulog ng kalaban? Tumango ang matanda. Siyempre. Paalala pa niya kung ito ay 5 lason. Dapat mong tandaan ang mga 100 posisyon. Naalala na ni Tang Suijan ang libu-libong posisyon. Noong bata pa siya, pumalatak si Xiaolu. Palitan ng eksena, mapayapang kalangitan sa tuktok ng bundok. Malinaw at asul na kalangitan. Puno ng enerhiya noon. Ngunit napapagod si Xiaolu na nakahiga sa sahig. Lumapit si Tang Suijan para tanungin si Xiaolu. Okay ka lang ba? Binati niya si Xiaolu. Miss Suijan. Nagpatuloy siya, narinig ko na balak mong hulihin si Xiong Feng, kaya naghanda ako. Sumagot siya, kung hindi mo kailangan. Agad niyang nilinaw. Ah, hindi. Balak kong maghintay, ngunit kung mayroon ito. Kaya kong hulihin ang sarili ko. Nagulat siya. Naghihintay? Balak mong maghintay kay Xiong Feng. Sumagot ng may kagaanan si Xiaolu. Maiintindihan mo kapag nakarating ka roon. Nagtataka si Tang Suijan. Ganun ba? Nagsalita si Xiaolu kay Tang Suijan. Ah, alam mo ba kung nasaan ang pugad ni Xiong Feng? Sumagot siya, nakahanap na ako ng isang pugad. Malapit lang iyon dito. Maaari tayong pumunta doon ngayon. Nag-aalala siya. Ngunit nabasa mo na ang liham ng punong lungsod ng Sichuan, di ba? Sumagot siya, syempre. Pagkatapos niyang marinig iyon, nagtanong siya. Si Xiaolu ay bata pa, kaya nag-aalala ako kung nauunawaan mo ba ang buong nilalaman ng liham. Kaya bahagya siyang napasigaw. Ah! Nagpatuloy siya. Syempre, miss. Iyon ay napakahalaga. Para sa yangki ng mga lalaki. Pagkarinig nito, nahihiya siyang pinayuhan siyang tumigil. Tama na. Sapat na iyan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Parang nauunawaan mo ng mabuti ang problema. Tama. Ang malaking problema na kinakaharap ng punong lungsod ng Sichuan ay kawalan ng lakas. Pinuri siya.
Xiaolo, napakatalino mo para sa iyong edad. Utal siya na nagsabi. Kasi mag-isa akong nakatira kaya't. Bigla siyang tumakbo ng mabilis. Uumalis na tayo. Naghirap si Xiaolo na sundan siya. Miss Suijin. Pumasok ang dalawa sa isang malalim na gubat, kung saan may makakapal na puno na may mga ligaw na bulaklak na namumulaklak. Sa gilid ng kalsada, naakit si Xiaolo ng isang maliit na hayop na umaakyat. Kinailangan siyang hilahin ni Tang Suijin upang pigilan siya. Huminto ang dalawa sa isang lugar. Sinabi ni Tang Suijin sa kanya, "Nandito na tayo." Sumagot din si Xiaolo. Nandito na. Tingnan ang kuwebang iyon. Sigurado akong nandito sila." Habang nakasuot ng kagamitan sa proteksyon, nagtanong si Tang Suijin kay Xiaolo. Ngunit Xiaolo, ano ang layunin ng paghahanap ng pugad ng bubuyog na walang bubuyog? Pinaliwanag niya sa kanyang magiging asawa. Bagamat pupunta tayo para hanapin si Xiaong Feng, hindi natin sila hulihin. Nagulat siya. Masusing naghanap ang dalawa sa bawat bitak ng bato. Masusing tumingin siya sa kuweba habang sinasabi sa kanya. Ang uri ng laso na insekto na kailangan natin ay karaniwang matatagpuan sa maliliit na pugad ng bubuyog. Nagtaka si Tang Suijin. Ang mga laso na insekto ay nakatira sa mga pugad ng bubuyog. Hindi niya ito itinanggi. Habang nakatingin sa isang bagay, masayang sinabi ni Xiaolo sa kanya. Buti na lang at mukhang mayroon na nito sa pugad ng bubuyog na ito. Mabilis na ginamit ng kamay ang chopsticks para kunin ang maliit na biktima. Nahuli kita, sigaw niya. Ang batang lalaki na ito ay nagpanganga kay Tang Suijin. Xiaolo, ang insektong iyon? Tama, sagot niya. Hindi tayo nandito para hulihin si Xiaong Feng, kundi para hulihin ang insektong ito. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, lulutas ng hayop na ito ang problema ng punong lungsod ng Sichuan. Pinagmasdan ni Tang Suijin ang hayop sa kamay ni Xiaolo. Bahagya siyang nag-aalinlangan at nagsabi, Xiaolo, ang insektong ito ba ay didan, ground beetle? Nang marinig niya ang kanyang hula, itinataas niya ang hayop na nanginginig sa kanyang kamay at nakangiting sumagot. Tama. Sa kanyang puso, nagtaka siya at nag-isip. Dito ba nila tinatawag itong didan? Inilapit niya ito para masuri niya itong mabuti. Ang hayop sa oras na ito ay mukhang nakakaawa. Naluluha ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang buong katawan. Paliwanag niya, ang insektong ito ay matatagpuan sa pugad ni Xiaong Feng. Sa Central Plains, tinatawag itong didan. Sa Korea, tinatawag itong bubuyog na kumakain ng dahon. Nakabilang sa pamilya Meloidae. Nagtaka si Tang Suijin nang marinig niya ang kanyang sinabi. Pero ang didan ba ay matatagpuan sa pugad ni Xiaong Feng? Hindi ko alam iyon. Masaya niyang sinabi, ang siklo ng buhay nila ay medyo espesyal. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kaalaman na alam niya sa kanya. Ang paraan ng pagpaparami ng Meloidae ay medyo kakaiba. Karaniwan kapag nangingitlog sila, pinoprotektahan nila ang mga ito. O lumilikha ng isang ligtas na kapaligiran para mapisa ang mga itlog. Pero iba ang mga ito. Ang mga ito ay itlog lang. Ang maliliit na hugis itlog na kulay dilaw ay maaaring lumitaw sa mga batuhan, puno, dahon. Sa madaling salita, kahit saan. Kahit sa masikip o malayo na lugar. Ang kanilang mga itlog ay maaaring matagpuan. Itlog lang sila ng itlog sa isang lugar na hindi nagmamalasakit sa kahit ano. Kung tutuusin, sa isang mahiwagang paraan, mapipisa ang mga larva ng bubuyog na kumakain ng dahon. At magsisimulang umakyat sa pinakamataas na lugar sa malapit. Kapag nakarating sila sa tuktok, bubuo sila ng isang kakaibang hugis. Iyon ang sandali kung kailan may ibang di inaasahang mangyayari. Magdidikit-dikit sila at magpapanggap na isang bulaklak. Paalala. Huwag kailanman maghanap ng mga larva ng bubuyog na kumakain ng dahon online. Kapag ang isang magandang bubuyog na naghahanap ng honey ay nakakita sa kanila, masaya siyang sisigaw ay. Sa sandaling ito, lilipad ang bubuyog na may honey dahil iniisip niya na totoong bulaklak iyon. Tinitingnan ang pangkat ng mga bubuyog na kumakain ng dahon na nagpapanggap na bulaklak.
Nagtataka ang bubuyog na may honey sa sarili. Kailan pa nagkaroon ng bulaklak dito? Sa pag-aakalang mga bulaklak sila. Itinutuloy niya ang kanyang trabaho sa pagkolekta ng pollen. Nagiging masama ang kanilang mga mukha. Nang malaman nila kung ano ang susunod niyang gagawin. Inaabot niya ang kanyang kamay sa sandaling lumapit sila. Mabilis silang kakapit sa bubuyog na may honey. At tapos na ang laro. Tapos na ang buhay ng pugad ng bubuyog na may honey. Itinuro niya ang didan sa kanyang kamay at nagsalita. Hindi ko alam kung bakit pinili nila ang bubuyog na may honey. Ngunit narinig ko na iyon ang pinakamagandang kapaligiran. Para lumaki ang larva ng didan. Nautal na sinabi ni Tang Suijan, ganun ba? Bahagya siyang yumuko. Nasasaktan niyang sinabi, kawawa naman ang mga cute na bubuyog na may honey. Mumitisik si Yaolu para aliwin siya. Batas ng kalikasan. Wala tayong magagawa. Kinapa niya ang kanyang ulo na parang may naalala. Ngunit hindi ba't ang laso na ito ay sanhi ng pagkasunog ng balat? Alam ko na kung kakain ka ng marami, mamamatay ka. Tumawa siya at kinumpirma, maaari itong magdulot ng pagkasunog ng balat. Idinetali niya ang pinsala sa mga pulang marka sa balat. Ipinaliwanag niya na ang kulay kahel na likido na inilalabas mula sa katawan. Nang bubuyog na kumakain ng dahon ay naglalaman ng isang laso na tinatawag na kantaridin. Kapag ang sangkap na ito ay nakikipag-ugnayan sa balat, magdudulot ito ng mga paltos tulad ng pagkasunog. Tiningnan niya ang kaawa-awang didan sa harap niya. Ang kanyang maputi-puting mukha ay unti-unting namula. Kinagat niya ang kanyang labi, itinakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, at mahinang sinabi. Pero epektibo ba talaga ito? Sumagot siya. Hanggang sa ang lason ay maalis sa katawan. Nang makita ang kanyang hitsura, umisi siya sa pilyo. Kaya nitong pasiglahin ang mga lalaki. Tumalikod si Tang Suijan at tumakbo. Lalong lumala ang pula sa kanyang mukha. Tumakbo siya habang nakapikit at sumisigaw. Tama na. Sige na. Bumalik na tayo sa Wandudian. Nagulat si Xiaolu at sumigaw sa kanya. Sandali. Sandali. Hayaan mo akong humuli ng ilan pa. Makalipas ang ilang sandali, ang didan o bubuyog na kumakain ng dahon ay nahuli na. Pagkatapos ay bumalik kami sa Wandudian. At tinuruan ko ang mga martial artist kung paano gumawa ng gamot. Tiningnan niya ang pulutong sa harap niya at dahan-dahang nagsalita. Sige, makinig ng mabuti. Itinaas niya ang isang daliri na nagpapahiwatig muna. Patuyuin muna ang didan at gilingin ito para maging pulbos. Pagkatapos ay dahan-dahang nagbago ang mukha ng lahat. Ang mga mathematical formula ay tumakbo sa kanilang mga isip. Nang marinig nilang nag-analisa siya. Kung kakain ka ng 3 bahagi, nakatumbas ng 11.75 ng lason. Siguradong mapanganib ito sa buhay. At para sa bawat kati, nakatumbas ng 3.75 kilo ng timbang. Kung kakain ka ng 3 paghahati 1/0 ng isang bahagi, nakatumbas ng 1.25 ng lason. Mamamatay ang kalahati ng mga taong kumakain. Tiningnan niya ang lahat at sinabi sa pagsasara. Kaya gumawa ng gamot na may dosis na 1/10 ng isang bahagi. Na 0.375 Katumbas ito ng halos 1/0 patak ng tubig. Na 0.351 dins. Pagkatapos niyang magsalita, nagtanong siya sa lahat. Naunawaan niyo ba? Napatulala ang mukha ng lahat. Tahimik ang paligid. Ngunit iniisip ng lahat sa kanilang mga ulo. Gusto kong sumabog ang buong ulo ko. Inalis ng isang lalaking nangunguna ang kanyang takip sa mukha. At dahan-dahang nagpaliwanag. Sobrang detalyado. Napakagaling ng kanyang matematika. Binigyang diin niya ang bawat salita. Magtatagumpay ako. Nang marinig niya iyon, lumuwag ang kanyang mukha at masayang umiti. Haha. Umaasa ako sa inyo. Ang gabing iyon ay isang gabing may bilog na buwan. Sa ilalim ng buwan, sa isang maliwanag na silid. Isang tunog ang umalinggaw-ngaw. Hindi ko inaasahan na ang didan ay may ganoong epekto. Pagkatapos marinig sa kanyang apo ang proseso ng panghuli ng didan. At ang kwento sa silid ng paggawa ng gamot. Nagsalita ang kanyang lolo. Mukhang dapat kong muling isaalang-alang ang mga uri ng lason.
Na mayroon ang tangsek. Sumagot din si Tang Suijan. Iyon din ang iniisip ko. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at bahagyang umubo, pagkatapos ay nagtanong. Mahusay rin ba siya sa matematika? Tumugon si Tang Suijan. Hinati niya ang isang bahagi sa 1-0 bahagi, at sinabing katumbas ito ng timbang ng 1-0 patak ng tubig. Nang marinig ito, sumeryoso ang kanyang mukha. Bahagya niyang kinurot ang kanyang hintuturo at hinlalaki. Sa mahinang boses, sinabi niya, talagang naaalala ko ang hitsura ng binatang iyon na hindi pa gaanong matanda. Unti-unting kumunot ang kanyang 2 kilay. Sa mahinang boses, sinabi niya, akala ko marami na akong alam tungkol sa mga lason. Pero masigit pa siya sa inaakala ko. Habang mas nag-aaral ako, lalong nakikita kong kayamanan siya para sa Tang family. Bigla siyang tumingin sa kanyang apo. Nagtanong siya na may pagtataka. Kung gayon, mas gusto mo na ba siya kaysa noong una? Nahihiyang nagsalita si Tang Suijan. Lolo. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Hindi siya nangahas na tumingin sa mata ng kanyang lolo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay, pagkatapos ay inilapit ito sa kanyang bibig. Para itago ang kanyang pagkapahiya. Sinabi ni Linier na naramdaman ko lang na sobra akong nagmadali noong una, kaya nakokonsensya ako. Pumikit siya na para bang naiintindihan niya ang puso ng kanyang apo. Pagkatapos ay sinabihan siya. CJ, magpakabait ka sa kanya sa hinaharap. Bigla siyang nagtanong ulit. Pero paano natin masusuri ang bisa ng gamot? Nang marinig niya ito, natigilan siya at nanlaki ang kanyang 2 mata. Tungkol doon. Naaalala ang pangyayaring iyon. Itinakip niya ang kanyang mukha na namumula na. Pakiramdam niya na ang kanyang mukha. At ang kanyang kamay ay bahagyang mainit. Nahihiyang nagsalita siya, ang mga nakatatandang opisyal ng kabilang sangay ay masyadong mayabang. Naaalala ang masamang hitsura ni Xiaolu. Noong sinabi niya ang pangungusap na iyon, kaya parurusahan sila ng pamilya. Kinuwento niya sa kanyang lolo ang tungkol sa pangungusap na iyon. Nang marinig niya iyon, nagulat siyang nagtanong ulit. Ano? Sa isang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Ahaha! Totoong kawili-wili siya. Walang sinabi si Tang Suijan sa tabi. Hindi pa rin nawawala ang pamumula sa kanyang mukha. Ang madilim na ulap ay tumakip sa kalangitan sa gabi. Nalumikha ng madilim at tahimik na tanawin. Ang gubat sa ilalim ng kalangitan ay para bang lumubog sa isang malalim at mahiwagang gabi. Lumipas na naman ang isang gabi sa asul na kalangitan. Ang puting ulap ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. Sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, ang gubat ay gumising tulad ng isang buhay na larawan. Sa oras na ito, nagtitipon ang lahat sa malaking silid. Tinitingnan ng lahat ang martial artist na nakatayo sa harap nila. Nakatuon ang tingin ng mga nakatatandang opisyal. Sa taong nasa harap, may nakasandal sa kanyang pisngi. Mayroon ding nakakrus ang kanyang 2 braso sa kanyang dibdib at naghihintay. Inilagay ng martial artist ang isang kahoy na kahon na hugis hexagon. Sa harap ni Xiaolu. Narito ang gamot mo, Tiulong. Tiningnan ni Denhize, ang kahon sa kanyang harapan at sinabing, Ang mandirigmang nasa harapan niya ay nagdikit ng 2 kamay sa harap ng dibdib at nagpaliwanag, Opo, hinaluan namin ito ng pulbos ng likoris at pulot para magkaroon ng matamis na lasa, para mas madali po ninyong inumin. Sa isip ni Denhize, ay naisip niya, detalyadong Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang itim na pildoras na nakapatong sa pulang velvet sa loob, at nagtanong, sinunod ba ninyo ang lahat ng sinabi ko sa paggawa nito? Maingat na sumagot ang lalaki, naman, Tiulong, ay dindin. Sinunod po namin ang eksaktong sukat na ibinigay ninyo. Nagsimulang magbulungan ang mga nakatatandang general sa labas. Isang tao ang tumawa ng may panunuya, Jithi, pinapalaki ang usapan. Sumang-ayon ang katabi niya habang nakahalukip-kip ng mga kamay, tama, para bang gumawa sila ng isang bagay na kahanga-hanga. Pumikit ang lalaking nakaupo sa pangunahing upuan. Isang marangal na boses ang umalinggaw, tumahimik. Tumingin siya kay Tiulong, at nagsalita, sige, nagawa na ang gamot. Paano mo papatunayan ang bisa nito?
Nagtaka si Denise, at nagtanong, patunayan? Paano? Isang kamay ang bumagsak ng malakas sa mesa, na lumikha ng malakas na tunog. Isang boses ang sabay na sumigaw, siyempre kailangang patunayan. Ang matabang matandang general, na si Denve, ang siyang pumalo sa mesa. Tumayo siya at sumigaw, paano natin maipapadala ang isang uri ng lason na hindi pa napatunayan sa Kidegdi, ng Tixuin. Sinang-ayunan siya ng taong katabi niya, tama, kung magkaroon ng pagkakamali, magiging delikado iyon. Tumingin si Denise, sa mandirigma at nagtanong, Gise, wala na bang ibang paraan? Tumango ang mandirigma at sumagot, wala po. Kasabay nito, isinuksok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, na tila naghahanap ng isang bagay. Nang makita iyon, tiningnan siya ng mga nakatatandang general. Lumapit ang mandirigma sa mga nakatatandang general at naglagay sa mesa ng isang hexagonal na kahon, katulad ng kahon ni Tiulong, sa kanilang harapan. Nagtataka si Denve, at nagtanong, Jiten. Sinabi niya iyon at kinuha ang pildoras para siya sa atin. Sinabi niya nang may paghamak, gusto mo kaming subukan ang gamot? Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa loob niyan? Nagparinig ang taong katabi niya, hindi lang siya isang tagalabas, mayroon din siyang madilim na puso. Nang makita ang kanilang pag-ugali, umiti ng nakakaloko si Denise. Si Hodgson, na nanonood ng palabas, ay nagulat sa isang sigaw. Anis ni. Nagulat ang kanyang lolo at nagtanong, bakit? Umupo siya sa ibaba, ang kanyang dalawang kamay ay magkakapit kamay sa ilalim ng kanyang baba, na tila may itim na usok na lumalabas sa kanyang likuran. Nagtanong siya sa isang masamang tono, hindi ba sinabi mo sa akin na ang sinumang nag-ensayo ng martial arts ng Denise, ay hindi matatakot sa anumang uri ng lason? Totoo ba iyon? Sumagot ang kanyang lolo, tama. Pumalakpak siya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng pagkabata at ginamit niya ang panunukso. Pero tingnan mo, natatakot ka ba? Kinamot ng kanyang lolo ang kanyang ulo at nagkunwaring sumasang-ayon. Gised, parang tama nga ang sinasabi ng aking manugang. Naramdaman niya na ang lahat ay unti-unting sumusunod sa script. Nang makita ang mga mukha ng lahat na sumimangot, umubo siya at sinabing, sige na. Lahat kayo ay mga nakatatandang general ng pamilya na umabot na sa realm ng BCCD. Hindi ba kayo matatakot sa isang laso ng KEA? Gaya ng inaasahan, dinurog ng matandang general ang pildoras, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Umiti ng may kasiyahan ang mga tao ni Tiulong nang makita nila ang lahat na isa-isang isinusubo ang pildoras sa kanilang bibig at nagsalita ng may paghamak. Sino ang matatakot sa isang mababang uri ng lason? Tumugo ng isa pa, tama, mali ang pagkakakilala mo sa amin. Isang matandang general ang nagbanta nang ilagay niya ang pildoras sa kanyang bibig, kung walang epekto ang gamot na ito, malalaman mo. Ibabalik namin ang disiplina sa pamilya. Pagkasabi niyon, isinara niya ang kanyang bibig at ninuya ang pildoras at nilunok ito. Naging tahimik ang hangin. Naghintay ang lahat sa pagbabago ng pildoras. Matagal na ang lumipas at wala pa ring nangyayari. Isang tao ang umisi. Itinuro niya si Tiulong, at sumigaw, nakita mo na? Walang nangyayari, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Para siyang tinamaan ng kidlat nang biglang itinaas ng kanyang alagad ang kanyang ulo. Yumuko ang mga nakatatandang general. Ang hangin ay tahimik at medyo kakaiba. Sa araw na iyon, ang disiplina ng pamilya ay naibalik sa isang napakagandang paraan. Sa ilalim ng nakasisilaw na sikat ng araw, isang boses ang umalingaw-ngaw, ipadala ang gamot sa Kidegdi, ng Tixuin. Napakabisa ng gamot. Pagkaraan, umalis ang mga nakatatandang general sa isang kakaibang hitsura. Bawat isa sa kanila ay nagmamadaling naglalakad, ang kanilang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa harap ng kanilang damit sa kanilang tiyan. Nang makita ang mga taong umalis na pulang-pula ang mukha, sinabi ni Tiulong gaya ng sinabi ng kanyang lolo, hanggat tinutukso mo sila tungkol sa mga lason, mahuhulog sila sa patibong. Tumugon din ang kanyang lolo nang nakangiti, hehe, sila yung mga taong may natitira na lang na paggalang sa sarili, kaya wala silang ibang magagawa. Ngumiti muli ang kanyang lolo at nagpaalala, ngunit huwag mo silang kamuhian. Ginagawa rin nila iyon para sa pamilya. Nang marinig iyon, nagtanong siya, ganoon ba?
Pumikit ang kanyang lolo at sinabi ng mahinahon, pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin tayo. Sumagot siya ng masunurin, naiintindihan ko. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Hodinson. Habang tumatakbo, nag-aalala niyang sinabi, Tiyo Long, may malaking problema. Nang makita niya ang kanyang hitsura, nagtanong siya, anong nangyayari, Tiyo Die? Yumuko siya at humihingal at sinabing, tayo. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang kanyang hininga at sinabing, ang alaga natin ay may problema. Nang marinig iyon, nagulat si Tiyo Long, at sinabing, ano? Biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang kwelyo at itinaas siya. Isang malapit na boses ang umalingaw, manugang. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ano yung atin? Hawak ng kanyang kamay ang kwelyo niya, at nakikita ang mga ugat sa kanyang braso. Galit niyang tiningnan si Tiyo Long at nagtanong, may anak ba kayo? Mukhang hindi ko kayo tinuruan ng maayos. Nakatingin din si Hodinson sa aksyon ng kanyang lolo. Umiling siya at nagsalitang galit at nahihiya, hindi ako, kundi ang Denfen. Ang Denfen na inaalagaan ni Tiyo Long. Sa sandaling ito, nagulat si Tiyo Long. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakanganga ang kanyang bibig sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang sasabihin. Binitawan ng kanyang lolo ang kanyang kwelyo. Lumapit siya kay Hodinson na nag-aalala at nagtanong, ha? Ang ibig mong sabihin ay ang Denizens. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, nakita kong nag-ensayo ka ng mas madalas kamakailan, kaya hiniling ko sa aking kapatid na alagaan ang mga sanggol na Denizens. Nang marinig iyon, naisip ni Tiyo Long, nangyari ba ang mga sanggol ko? Sa kanyang pagkalito, ang kanyang kamay ay nakadirekta sa dibdib niya. Sinabi niya, hayaan mong tingnan ko. Narinig ng kanyang lolo ang boses ng kanyang apo. Tiyo Long,